Anyways, punta na tayo dito sa ating mga main, sa ating main topic. Ay, hindi pa main topic to. Si Atong Ang. Sige, pakinggan natin. Ng PNP ang mga posibleng kinaroroonan ng negosyanteng si Atong Ang. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si mobile journalist Julie Baiza. Julie, maraming locations ba itong tinutukoy ng PNP kung saan naroon si Atong Ang? Angela, kinumpirma nga ngayong tanghali ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na tukoy na nila yung iba't ibang lokasyon na posibleng ang kinaroroonan ni Atong Ang. Papunta na raw yung dedicated teams ng PNP para ihain yung warrant of arrest na inilabas ng Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26. Sabi ni Nartates, tukoy nila at That's okay, ma'am, sa lahat ng mga natukoy na lokasyon. Meron din daw 10 o 11 pulis na subject sa warrant of arrest na nasa ilalim ng restrictive custody ng PNP sa ngayon at iniutos na rin na ilipat o isurrender sila sa CIDG. Dali ka, Atong Ang. Hinahanap, nagtatago na si Atong Ang, no? Boss Flaco Ryan Quiliesa, shout out. Nakipag-ugnayan na ba mula sa kampo ni Ang? Sa ngayon ng PNP, Angela, nakikipag-ugnayan sila doon sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26, kaugnay nga nitong warrant of arrest. Pero hindi nabigyan ng impormasyon kung may nagsisend ba ng surrender feeler o pakikipag-ugnayan yung kampo ni Ang. Pero bukod naman kay Ang, ipinaaresto rin ng korte yung sina Ryan J. Eliab Orapa, Alfredo Uy Andes, Michael Haiktin Claveria, Rogelio Teodoso Burican Jr. at Rodelo Antupuesto Anigig. Ang sabi ng PNP, tinitiyak nila na maihahain at maipatutupad yung batas at masusunod yung proseso sa paghahain ng warrant of arrest sa mga akusado. So far naman, wala tayong balita kung nakaalis naman ng ibang bansa itong si Atong Ang. Angela, walang ganyang impormasyon na sinabi si PNP Chief Nartates dito sa palasyo. And of course, Julie, taking this opportunity to ask you na rin doon sa issue sa Independent Commission on Infrastructure. At BBM, mas okay, dear. Oo nga yung BBM dati, hindi ko nga sinasadya yan eh. Basta BBM. Actually kasi gusto ko yung mandirigma. Dapat nga magpapalit ako ng handle before mandirigmang kayumanggi. Yun sana talaga yung gusto ko. 'Di ba? Ayan, si Boss Flaco alam yan. Dapat banat boy mandirigma noon dati pa. Nung panahon pa ni Ben Barubal, ni Tol Ben Barubal. So ayan, isa ring good news yan, no? Nakasuhan na si Atong Ang at sana sa madaling panahon madakip. Ang problema lang kaya talaga nagtago at saka syempre magtatago yan ng gusto, no? Madaming pera si Atong Ang at ang wala kasing bail yung kaso sa kanya. So hindi kagaya nung pwede siyang kung medyo bailable yung kaso, pupunta na kagad yan. Uunahan na yung warrant of arrest. Tapos magbe-bail na, no, kasama yung abogado para tapos labas na yan kagad. Habang iniimbestigahan. Ayan, sabi ni Ma'am Janet, ayan Ma'am, shout out kay Ma'am Janet. Puntahan na natin. Hindi ako prepared, grabe kasi nagpakulay tayo. Naging nag-busy. Dapat pala nag-gel na lang ako. Para hindi hindi tayo nakapag-prepare dun sa kasi mabilisan yung pagpapakulay natin. No? Hindi ko na prepare yung mga topic natin. Pero syempre, the show must go on kaya tuloy-tuloy lang din tayo. Bear with me. Maayos din natin yan. Pasasaan ba? At maayos natin yan. Ito yata yung pagsampa ng paghain ng warrant of arrest kay Atong Ang. Ayan, sa bahay yata yan. Saan ba yan? Anyways, so yan yun. Yung eksena ng paghain ng warrant versus Atong Ang na nagtungo ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, no? Or PNP-CIDG sa bahay ng businessman na si Atong Ang sa Pasig upang maghain ng arrest warrant laban sa kanya. So yan. Siyempre, magandang balita din yan, no? Mapanagot yung mga dapat managot sa mga krimen na nagawa nila sa ating kapwa Pilipino. Ganun lang din naman yun. Ma'am Neng Gigi, you're welcome. No problem. So, ayan.
Sunod-sunod na. Wala. Dapat mag-post pa. Para tuloy-tuloy, no? Mas marami tayo ano. Agree ako dyan kay Lola Austria. Ano ba sabi ni Lola Austria? Hindi ko naman nakikita. Sige, pasok. Ano na to? Yusek Castro, binuweltahan si Harry Roque sa issue. O sige. Over your statement that as an alleged fugitive, he should never be assisted by the diplomatic agents of the Philippine Embassy. Ito raw po ay refleksyon ng inyong gross ignorance of the law, diplomatic practice, and the fundamental rights of Filipino citizens abroad. What do you say to this? Yan naman po kasi ang problema. Mahilig po kasi magkaroon ng twisting of facts. Kung nadinig lamang niya at napanood ng buo ni Harry Roque ang ating content. Actually, nag-start po ito sa isang content sa ating YouTube channel. Dahil nung nag-circulate po ang larawan na ito, Lintik bahay niyan sa laki. Oo nga sa Pasig, no? Boss Comics Man, shout out. Not a problem, pogi ka pa rin. Sa Syempre, hindi naman magbabago yun eh. Sige. minabuti ko pong makausap at magtanong mismo sa sekretary ng DFA, si Secretary Tess Lazaro, dahil nakita po nga natin to at hindi ko ninais na magkaroon ng nagpahid ng anumang akusasyon sa ating Ambassador Luli Arroyo Bernas. So bago po natin ito kinontent, ay itinanong natin mismo kay Secretary Tess Lazaro. At ang unang-una nating content patungkol dyan ay niliwanag po natin na yung larawan na yon ay noong 2023 pa. So yun nga po ang mahirap kay Harry Roque. Nakikinig yata siya sa chismis at Barado ka na naman eh. Tanga din kasi to si Roque, 'di ba? Parang pinakita niya kaagad na noong 2023 pa, binanggit nga ni Attorney Claire yun. Bobo ka kasi. Parang si Bon Jovi ka sa buhok. This is a song for a broken hearted. It's my life, it's now or never. hindi niya pinanunood ng buo yung pinaka-content natin. Mismo sinabi natin na wala pong bagong larawan at wag nating pahiran ng anumang akusasyon si Ambassador Luli Arroyo Bernas. Pero ang sinabi po natin bilang representative ng Pilipinas, hindi po magiging maganda kung magkakanlong Ma'am Annalyn ng Ando, shout out. fugitive. Sana naman po ay Tama naintindihan naman niya